Taurus, welcome in this is your reading. Be open-minded po, hindi po halos lahat makaresonate, kaya piliin nyo na lamang. And thank you nga po pala sa mga nag-subscribe, lalo na sa mga bumabalik. Marami pong salamat. Give me the message for Taurus. Ano yung mensahe sa'yo? Meron ka ditong faith. Sinasabihin ka dito, manalig ka. Okay? Kung meron ka mang hinihiling, travel, or pwede rin sabihin pag-ibig, manalig ka, magtiwala ka sa taas. Kasi napipil ko dito na ipagkakalob ko sa'yo, okay? Ginagabayan ka sa tamang direksyon, and then nakikitaan ko rin dito yung iba sa inyo naghihiling. Meron kang hinihiling, masasakatuparan mo to. Kumbaga, ito yung blessing na ipagkakalob sa'yo. Yung iba naman sa inyo may pagbubuntis na magaganap. Kung nahiling ka ng magkaroon ng baby, ayan, ipagkakalob sa'yo, manalig ka lang at magtiwala sa Poong May Kapal. Meron din ditong gumagamit ng amethyst, okay? Yung amethyst kasi kung ikaw man ay hindi nakakatulog, nahihirapan kasi yung sitwasyon. Mainam na magsuot ka ng amethyst for healing, sa mga nagkakaroon ng anxiety, okay? Ayan, nagpapalakas din to ng intuition, okay? Sa ganun, maging bukas ka or magkaroon ka ng karunungan. And then, napipil ko din dito yung pagsuot ng amethyst, meron niyang healing Healing na nagaganap sa'yo at balance, okay? Then, nakikitaan ko dito yung impartiality. So, nakikitaan ko dito yung balance na patungo sa'yo. Protektado ka din, or pwede rin sabihin may pagka-spiritual ka. Pasensya na kung naibuha. Then, nakikitaan ko rin dito, na meron kang malilikha, kung ano man yung gusto mo, kung ano man yung pinapangarap mo, i-vision mo to, okay? Kasi once na lagi yun ang iniisip mo, ito yung masasakatuparan sa'yo, ito yung parating sa'yo. Halimbawa, meron kang mga pangarap sa buhay, isipin mo na nare-receive mo na to. At dahil doon, yun yung signal kay universe na ito yung gusto mo, kaya ito yung marireceive mo ng dire-diretso. Then, nakikitaan ko rin dito, na meron kang makikreate. Meron ditong mahilig sa paghahalaman. Or pwede rin sabihin na once na nagtatanim ka, meron talagang pagsibol talaga. Kumbaga, maganda, malamig yung kamay mo. Kaya, meron ka dito, kumbaga, maganda yung daloy sa'yo. Ito lang nakikita ko. Meron din ditong mensahe na parating sa'yo. Pwedeng magandang balita or good news. Napipil ko din dito, mayroon kang makakreate or mayroon kang mga plano, mayroon kang gustong gawin. Susundin mo lang kung ano man yung mga pinapangarap mo, kung ano man yung pinaplano mo diyan. Sundin mo at meron tong magandang resulta na naghihintay sa'yo. Meron kang makikreate. Pwede rin sabihin artist ka or mahilig ka mag-paint kasi meron ditong paint. Kumbaga, mahilig ka sa mga colorful or meron kang kumbaga yung isip mo dito, masyadong marami kang imagination na nakukuha or nalilikha. Ito lang nakikita ko. Sundin mo kung ano talaga yung gusto mo at meron kang magagawa dito. And then nakikitaan ko rin dito, sinasabihan ka dito, sundin mo yung instinct mo. Sundin mo yung kutob mo. Meron ditong confusion. So, sundin mo yung kutob mo. Kasi, minsan kasi, once na meron mga pumapasok sa ating mga negatibong isipan, yan ay pangpagulo para hindi mo ma-receive yung mga blessing na patungo sa'yo. So, sinasabihan ka dito, huwag kang mag-confuse or huwag kang mag-alinlangan. Once na meron kang gusto or gawin, kung meron kang mga pangarap, huwag kang mag-alinlangan. Kailangan mo lang dyan ay tiwala sa sarili at manalig ka, okay? So, meron ditong anghel na sumusubaybay sa'yo. Kumbaga, siya yung gumagabay sa'yo. Maybe ikaw nahihirapan ka din sa sitwasyon mo or meron kang mga pinoproblema. Pero sinasabihan ka dito, manalig, ipagkakalob sa'yo kung ano yung gusto mo. Give me more information. Meron ka ditong passion kasi meron kang kakayahan kakayahan na gawin yung mga bagay na gusto mo. Meron ako nakikita ditong balita, okay? So, nakikita ko rin dito, yung iba sa inyo, marami kang natutunan or pwede rin sabihin na matalino kang tao na nagbibigay ka din ng kaalaman sa iba. Yung iba sa inyo, pwede rin sabihin ng trabaho mo teacher or pwede rin na advisor, mga ganun ba, na kung saan once na may nakakausap ka dito na tao, ay madali mong nabibigyan ng magandang payo at kumbaga na itatama mo. Ito lang yung nafe-feel ko sa'yo. Kumbaga, magaling ka mag-advise, okay? Ayan. Pwede rin sabihin na psychiatrist, mga ganyan. Ganyan yung larangan ng trabaho mo. Nagbibigay ka ng mga advice
sa taong nakakausap mo na kung saan nagkakaroon sila ng kaliwanagan. Ito lang yung nakikita ko. Abundance, ito yung naghihintay sa iyo, kasaganahan. Kung ikaw man ay nahihirapan sa sitwasyon, yung parang tipo na, bakit ganito, wala nangyayari sa buhay ko, bakit ganito at ganito pa din. So, sinasabihan ka dito, no, huwag kang susuko, huwag kang, yung ba tipo na, huwag mo susukuan yung mga pangarap mo, maniwala at magtiwala ka rin. Siyempre din, gumawa ka din ng aksyon. Kasi nabifeel ko dito yung sa sipag eh. Once na ikaw ay tipo na tao na hindi ka nawawala ng pag-asa, matyaga ka sa ginagawa mo, masipag ka, meron kang makikreate dyan na hindi mo akalain na masasakatuparan mo to, okay? Kasi nakikita ko rito, meron dito makakabili ng bahay or pwedeng sabihin ano, kung saan ka magaling, dun ka magtuon at meron kang makikreate at ito yung magdadala sa iyo ng kasaganahan. Give me more information. Ano pa yung mensahe? So, meron ka ditong vanity. So, umiwas ka din sa mga tao na merong hatid na gulo. Okay? Yung tipo na once na ikaw ay babarkada, ganyan. Piliin mo yung mga kabuti para sa'yo. Ito lang yung mensahe, ano? Kasi, meron ditong tao din sa paligid mo na kung saan ano, pwedeng mapalayo ka or maligaw ka ng landas. Okay? Pwedeng hindi to katulad mo, yung tipo na magpili ka. Piliin mo kung sino yung babarkadahin mo. Yan. Kasi ang dami ngayong napapaiba ang direksyon, okay? Or nag-iiba mga pag-uugali dahil sa barkada. So, sinasabihan ka dito, no, kung ikaw ay isang teenager, ganyan na nanonood dito, no, piliin mo yung barkada mo na kung saan, mapapabuti ka. Yan. Yung may pangarap, ganyan, may mga goal. Meron ditong self-worth. So, nakikita ko dito, no, na maybe ikaw, meron kang pinagdadaanan ngayon, no, na kinakaharap na pagsubok. So, ngayon dito sa self-worth, tinuturuan ka dito na pahalagahan yung sarili mo or makita mo yung halaga mo bilang isang tao. Kasi once na ang isang tao ay hindi nakikita yung halaga niya, napapabayaan niya eh. O, ito lang yung mensahe, no? So, ngayon, once na nakita mo yung halaga mo, nasa iyo yung spotlight, nasa iyo yung pag-iingat, lalong-lalo na sa sarili mo. Ito lang yung mensahe. Kasi nakikita ko dito, meron kang bakas ng nakaraan na kung saan pwedeng meron kang problemang kinaharap before na sobrang hirap na, pero pas na yun eh. So, ngayon, dahil narito na yung self-worth, tinuturuan ka dito na pahalagahan mo yung sarili mo. Kasi once na pinapahalagan mo yung sarili mo at nakikita yun ng ibang tao, ire-respeto ka. Okay? Ito lang yung mensahe. So, tingnan pa natin dito, no? Kung ano pa yung mensahe sa'yo. Give me the message. Ano pa yung mensahe? Meron ka ditong pack. So, ingat ka pa rin, kasi merong sneaky energy dito. Meron talaga, yung iba sa inyo, hindi halos lahat, kaya piliin nyo na lamang. Kasi hindi naman halos lahat may kaaway kayo, Meron ditong tao na pwede rin sabihin na yung iba sa inyo nagiging masagana, nagiging maayos yung takbo ng pamumuhay. Hindi pa rin maiwasan dito yung mga tao na talagang nang-iintriga sa buhay mo, okay? Inaalam kung ano yung mga resources mo, kung saan mo pinagkukuhaan yung pera mo. May inggit na nadarama. So, sinasabihan ka dito, lalo-lalo na kung meron kang business, mga ganyan. Mag-ingat ka kasi meron ditong nagmamatsyag sa'yo kung ano yung sikretong ginagawa mo, kung bakit nagiging kang matagumpay dito. Okay? Ayan, nauutal na ako. Meron ditong horse. So, yung iba naman sa inyo may paglalakbay na gagawin. Pwede rin sabihin na magbabakasyon ka or magta-travel ka. Ito lang yung nakikita ko. Year of the horse. Give me the message. Meron ditong misunderstanding. So, yung iba naman sa inyo meron ditong pwede rin sabihin na nagkaaway kayo ng person mo or meron ka dito nakaalitan at nakatrabaho, nagkaroon kayo dito ng misunderstanding o hindi kayo nagkaunawaan kaya humantong ito sa talo, ganyan. Pagtatalunan yan. Pero ganun pa man, makakamit mo yung balance. So, sinasabihan ka dito, huwag ka na lang magpa-apekto. Hanapin mo yung balance kasi once na meron kang kaaway dito or nakagulo, tapos ang hirap pa ng sitwasyon, di ikaw pa rin ang maapektuhan yan. So, hayaan mo na lamang ito, okay? Kung hindi niya nauunawaan yung point of view mo, di hayaan mo na lamang siya. So, hanapin mo yung balance mo kasi mas ingatan mo yung sarili mo. Ito lang yung mensahe kasi once na maraming isipin, nakaka-stress pa. So, ikaw,
Hanapin mo yung balance mo. Hayaan mo na lang siya. Hanapin mo yung kasiyahan mo. Okay? Give me more information. Meron ditong so meron din tao dito talaga na gumagawa ng against sa'yo, no? So, forces. So, ibig sabihin ng forces, bad energy or bad entity na ipinapadala sa'yo. Pwedeng bad intention, yung mga palipad-palibad hangin, mga ganyan. Pero ganun pa man, no? Ingat ka na lang dito or kasi merong pacts or pwede rin sabihin meron ditong nag-i-intention sa'yo para bumagsak ka, mga ganyan. So, may na magdasal ka. Ganyan. Pero huwag kang mag-alala. Protektado ka. Meron ditong bird. Meron ditong magandang balita na parating sa'yo. Kasi yung pagiging protection, yung protektado kasi nasa dasal yan. Kasi kapag ikaw ay madasaling tao, ano, lagi kang ligtas. Mapapansin mo yun sa taong hindi madasalin. Okay? Once na ikaw ay madasalin, naiano ka na tawag ito? Na iiiwas ka pa sa masama. Okay? Kaya mainam, magdasal ka lagi na magdasal. Kasi hindi halos lahat talaga ng tao ay mabubuti katulad mo, okay? So, mainam magdasal ka para lagi kang ligtas. Lalo-lalo na sa mga ganyang witchcraft, mga bad entity, bad energy, mga ganyan. Kasi ang ganyan yung mga kaya sila nakakagawa ng mga ganyan, mga bad-bad na hangarin kasi nagsisimula yan sa inggit, okay? Kasi once na inggit ay tinamaan ka, ay talagang nakakamatay. Nakakagawa sila ng mga hakbang para makapanakit sa kapwa kahit hindi na tama, okay? Pero ganun pa man, mainam ang magdasal kasi once na nagdadasal ka, Diyos nang mag-iingat sa'yo. Ayan. Meron ditong skull, so meron ditong sikreto kang matutuklasan. Ito lang yung nafe-feel ko. Pwedeng ito yung sikreto na masaktan ka, okay? Pero ganun pa man, kung may sikreto ka na matuklasan dito na hindi mo akalain magagawa ito ng tao na iyon, so, ipagpasa Diyos mo na lang, okay? Give me more information. Ayan, last na to. Meron ditong table, so nakikita ko dito na magkakaroon ka ng trabaho na sobrang busy or napaka-hectic. Tinan mo, meron na naman dito na 3, facts, claw, and facts. So, sinasabihan ka dito, beware, ano, mag-ingat ka. And then, kapag halimbawa, meron sa yung alok, ano, halimbawa, inaalok ka, pag-isipan mong maigi kung igagrab mo tong alok na to. Kasi sinasabihan ka dito, huwag ka magtitik ng risk. Lalo-lalo na kung hindi ka aware sa mga ganong gawain, okay? Or ganong, kung meron nag-alok sa'yo ng proposal, mga business or something na pumunta sa ibang lugar, usisain mo maigi kung anong meron doon. Ayan. Meron ditong heal, so lahat ng mga problema na kinaharap mo or mga hadlang na yan ay na-overcome mo or ma-overcome mo, Kung ikaw man ay may kinakaharap ditong pagsubok, ma-overcome mo yan. Magtiwala ka sa Diyos. Ayan, sorry. Thank you for watching and love and peace.